Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po sa Amaking Pabo Farm. For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga patoka na ipinapakain ko po sa aking mga alagang pabo sa pagkakataong ito. Marami kasing nagtatanong sa akin kung ano daw yung patoka ko sa aking mga alagang pabo dahil nakikita nila malusog at masigla naman po daw. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo na sa ganun is makakuha po kayo ng aral o idea kung paano ko po pinapakain yung aking mga alagang pabo. Kita nyo naman sa video ito. Ayan, iyan po yung aking mangilan-ngilang pirasong pabo. At ito po, samahan nyo po ako, ipapakita ko na po sa inyo kung ano po yung mga sangkap na ginagamit ko po sa aking patuka. Nagiging madali lamang ang paraang ito kung mayroon pong shader. Kita nyo naman yung aking shader mga kapatid. Ilang taon ko na po yung ginagamit. Binalot ko na po yan ng fiberglass dahil nalanta na po yung kanyang steel plate na ginamit. Araw-araw po akong nangungulikta ng gulay, lantang prutas, doon po sa palengke banda dito sa amin mga kapatid. Yun po yung pinakaunang sangkap na ginagamit ko po. Ginigiling ko po yan dito sa aking shader na authentic na po talaga. Sobrang tanda na po ng aking shader mga kapatid. Hindi ko na lamang po pininturahan dahil ayun, fiberglass na kasi yan mga kapatid. Yan kanyang daanan. Kita nyo naman, mga malunggay, halo-halo na po mga gulay yung aking nakukuha. Mga balat ng carrots, yung patapon na sitaw, bataw, patula. Basta ano-ano na lang. Minsan nga nahalo pa yung tanglad. Pero yung tanglad nilalabas ko po, lalo na pag malaki kasi matigas yung mga kapatid. Putol na kasi yung blade ng aking shader. So yung paraang ito mga kapatid, napakalaking bagay po talaga pag mayroon pong shader. Sa kasalukuyan nga, itong patuka namin sa umaga at mamayang hapon, giniling na namin sa ngayon umaga pa lang dahil naka-schedule kasi sa umagang ito bandang alas 8 magbe-run out na po hanggang alas 5 ng hapon. Bali ito po yung itsura ng mga nagiling ko na po mga kapatid. Tapos yan, yung mga huhugasan pa na gulay, hinuhugasan ko po muna bago ginigiling. Kaya all goods. Dahil papunta na po tayo o December na po talaga ngayon mga kapatid. Ayan, ito counting feeds, sapal ng niyog. Isa rin ito sa sangkap na aking ginagamit. So paghahaluin natin ito sa kanilang patuka. Counting feeds, sapal ng taho, and the rest yung mga sangkap na babanggitin ko pa. Ito po yung kumbaga ginamano talaga sa akin itong sapal ng taho. Bili ko na kasi itong nakukuha eh. Kita ko po sa inyo. So ito sa umaga, tapos itong kalahati ito para yan mamayang hapon. Ito po yung unang itsura. Kaya sobrang healthy ng aking patuka ng pabo mga kapatid. Sapal ng niyog, counting feeds, sapal ng taho. And then, ito po yung mga halo-halo na gulay. Ayan o. Marami ito, andun pa. Dahil umagat hapon yung giniling namin. Mag-run out mamayang hapon. Ngayong alas 8 hanggang 5 PM. So, ito pa natira. Ayan. Ito po yung mga pinaghalo-halo namin. Ayan, ito pa giniling para mamayang hapon hahatiin yung na isang balde. So counting feeds, sapal ng taho, sapal ng niyog. Tapos ang kulang na lang nito is yung mais. Ayun, mayroon pa akong isang ingredients na ngayon, mais. Yun po yung talagang yung pagkain ng aking mga pabo sa ngayon is goods na goods. May mais kasing nadagdag. Yun po yung bago, mais. So, di ba pinakita ko kanina sa inyo yung sapal ng niyog, sapal ng taho, tapos counting feeds,
And then, ayun, nabanggit ko rin yung mais. Hindi ko pa nilagay yung mais. Ito rin. Yung mga, mayroon kasi akong mga kakilala. Ayan, tinatawagan nila ako na kukunin yung kanilang mga bahaw na kanon. Itong mga bahaw na kanon, mga kanin. Mga kapatid, bahaw na kanin. Kanila pong nilalagay sa refrigerator. Kapag kinukuha ko, sobrang tigas pa ito. Ayan. Kasama na rin dito yung saging. Lantang saging. Kaya manamis-namis ito. Ito po yung parang flavor. Ayan. Kita nyo naman yung hitsura mga kapatid, oh. Hindi pa rin halo ng mabuti. May kulang pa nga ito eh. Nakalimutan ko. Tuwing Friday, sa isang linggo, meron rin akong nakukuhang meatloaf. Ayun, lalo na pag nadagdag pa yung meatloaf. Kaya lang, nung kasagsagan ng bagyong Tino, hanggang sa ngayon, hindi pa ako nakakuha dahil hindi sumusunod sa time schedule yung tagakuha ko dahil sobrang busy nila. Siguro sa susunod ng mga linggo back to normal na. Pero ngayon, ito lang. Super food. Bali mga kapatid, ayun nga, mag-run out kasi ngayong alas 8 dito sa amin. Tapos ko na pong giniling yung budget para mamayang hapon. So, kung nakikita nyo, ito nilalagay ko sa sako para mamayang hapon po yan. Tapos itong nasa balde, ito po yung panghalo sa ngayong umaga. Kaya ginanito ko kasi hindi kasi pantay yung mga gulay dito eh. May sa bandang ilalim, maraming pitsay. Sa bandang itaas, maraming carrots, maraming kalabasa. Kaya ginanito ko diskarte para kumbaga mahati natin yung ating mga ito. Kagaya nito oh. Sa ilaban ng ilalim, maraming pitsay. So para makakain din yung para makabigay rin ng maraming pitsay sa umagang ito, paghahati-hatiin. Diskarte lang talaga yung puhunan. Ayan. Salamat sa Diyos dahil sa umagang ito marami rin talaga aking gulay na nakuha. Kaya there's nothing to worry talaga eh. Awat tulong ng Diyos. Ayan, puno yung balde. Dalawang drum kasi yung kailangan kong i-produce mga kapatid. Itong drum na ito. Ito. Dalawang bandang lapit na puno. Nangyayari, ito, ikikip ko ito para mamayang hapon. Kaya yung ano, malapit ng mga kalahating sako. Katabi natin ito para mamayang hapon. Ito may pat, may labaw pa. Sapal ng taho tapos itong giniling. Mamayang hapon yan. And then ito yung budget sa umaga. Kita ko sa inyo. Yan, may nasama pang mais. Kagaya nito, para hindi masayang, gaganunin natin to. Aking bagay na po ito. Pero marami ng mais naman itong maihahalo mamaya.
hatiin. Tapos, siya nga pala mga kapatid, kung naalala nyo, nakatanggap kasi ako ng kaunting tulong sa DSWD. Bumuli rin ako ng Bitmin Pro. Dahil wheat feeding yung patuka ko sa kanila, ihalo natin ito sa kanilang patuka para mas lalong tataba. Yan. So, sa magtatanong kung bakit inahalo ko sa kanilang patuka, hindi kasi masyadong umiinom ng tubig yung aking pabo dahil wheat feeding po yung kanilang patuka. Bali po mga kapatid, ito na po. Ito po yung mais na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Di ba? Ang ganda. Basa po ito. Tapos ito po yung mga gulay, saging, Bitmin Pro, kaunting page. Basta. Yan na po. Paghalo-halo na po natin. Papakita ko po sa inyo yung kalalabasan. Kung gaano ito kagandang tingnan at gaano kasarap para sa aking mga lagang pabo. Bali, ganito na po karami yung aking kailangan i-produce sa umaga at sa hapon. Steady na ito. Kung sakali darating na New Year at Pasko siguro, kukunti na ito kasi mababawasan na talaga sa ganyang season. Sobrang basa talaga yung feeding ko sa kanila. Kaya hindi masyadong uminom ng tubig. Kaya yung Bitmin Pro, pinaghalo natin sa kanilang patuka para walang tapon. Ito po yung Bitmin Pro. Paghaluin natin yan. Dry. Kailangan ng basa para malambot ihalo. Po yung kinalabasan ng ating mixing. Sa ngayon, sobra kasing dami yung gulay na nakuha ko kaya't ganito. Ayan o. Ayos na po yan. Kung tutuusin, napakaraming sangkap na po ito. Klaseng gulay, prutas, at din, ayun, mga sapal. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano sila katakaw o gaano sila katakaw kapag ito yung aking ibinibigay. Let's go, atin po itong paghahalo-haluin. Tapos na mapaghalo, lagay natin sa balde para sa ganun is may bigay po natin sa kanila.